Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig niyo na nung unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino man makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sinidin. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghandog ka sa Diyos at naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo na ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibigay ka ni sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilang ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon Kristo. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko ayon sa mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo ay nagbibigay sa atin ng malalim na pagninilay tungkol sa tunay na kahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga talatang ito, ipinapahayag ni Jesus na ang pamantayan ng Diyos para sa katuwiran ay higit na mataas kaysa sa pangkaraniwang pagsunod sa mga batas tulad ng ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo. Hinahamon tayo ni Jesus na maging higit pa sa simpleng pagsunod sa mga kautusan. Tayo ay tinatawagan na linisin ang ating puso at mga intensyon. Una, sinabi ni Jesus na hindi sapat ang basta hindi pagpatay. Kailangan din nating kontrolin ang ating galit at puot sa ating kapwa. Ang galit, panghahamak, at masamang salita laban sa kapwa ay may mabigat na kahatulan sa harap ng Diyos. Ipinapakita nito na ang ugat ng kasalanan ay nasa puso ng tao. Ang ating mga damdamin at intensyon ay may malaking bahagi ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa.
Pangalawa, binibigyan diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagkakasundo. Kung tayo ay may alitan sa ating kapwa, kailangan nating ayusin ito bago tayo mag-alay ng handog sa Diyos. Ang tunay na pagsamba at pag-aalay sa Diyos ay nagmumula sa malinis na puso at maayos na relasyon sa kapwa. Ang pagkakasundo ay isang mahalagang hakbang tungo sa paging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pangatlo, sinabi ni Jesus na mahalaga ang pagkakasundo habang may panahon pa. Ito ay isang paalaala na ang buhay ay maikli at hindi natin alam ang oras ng ating kamatayan o paghuhukom. Dapat tayong gumawa ng hakbang upang ayusin ang anumang hidwaan bago pa maging huli ang lahat. Sa kabuuan, ang paanyaya ni Jesus sa atin ay isang mas malalim na pamumuhay ng kabanalan at pagmamahal. Ang tunay na tagapagsunod sa Diyos ay hindi lamang nakikita sa ating mga gawa, kundi sa ating puso at intensyon. Tinatawag tayo ni Jesus na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan, pagkakasundo at tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos at nagiging karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.